lumilitaw pala dyan, initial estimate ito, ha? Oh. Na 67 67. 67 na congressman ay hindi lang congressman. Oh. Congressman na contractor pa ng sarili nila mga project. Mukhang ito ang kung ako mamimili, ha? Itong inawit, kumanta dyan eh. Kumanta si Pangulong Bongbong Marcos. Hindi, maraming ikinakanta ngayon. Nasa India pa ba siya? Ay, oh, Umalis, second day diba? pa lang. Second day pa lang. Ganun ba? Bago umalis si Pangulong Bongbong Marcos sa Oo. Pilipinas, nagpunta ng India, sabi niya, isalan mo nga itong -1 na ito at kakanta ako. Ganon. Kumanta. Ano kinanta? My Way. Sino ba? Hindi, kasi ang Pangulong Bongbong, malimit na kinakanta yung mga slow rock yan eh. Slow rockers ang Pangulo eh. Nako. Oo. Sa pagkakataong ito, ang kinanta niya ay awitin ni Victor Wood, Jen. Ba? Victor Wood. Turn me loose. Turn me loose. Di ba Victor Wood yan? Victor Wood dyan. Yung Sweet Caroline. Sweet Caroline. Pot, pot. Di ba? Iba kinanta niya? Hindi. Kasi magseselo si First Lady. Sabi, sino yung Ayun. Caroline yan, ha? Tagal-tagal na natin, ha? Hindi mo ako kinakanta ng Sweet, Sweet Caroline. Anyway, ano ba yung kinanta niya? Ang kanta ni Victor Wood. Ang kinanta niya ay I'm sorry, my love. Oho. Alam mo kung bakit? Bakit napakanta ng Aba. I'm sorry, my love? Kasi, di ba, nung SONA, sinabi niya na, mahiya naman kayo, mga pare ko. Oh. Mga pare pala niya yun, di ba? Mahiya naman kayo. Oo. Kasi, sa isang panayam, meron kasing pag-usapan ngayon sinabi niya sa SONA. Ang sabi niya, kung kayong mga pare ko, mga kaalyado ko, ay involved pa rin sa mga corruption katulad nung sa flood control. Di ba? Wag nyo na akong follow up ito. Kasi hindi nagkaroon naman ng podcast at broadcast ang Pangulong Bongbong noong isang araw bago ato siya malis, ano? Yes. Oho. Ang sabi niya, kaalyado ko nga kayo, pero ganyan ang ginagawa nyo. I'm sorry, my love. You're no longer my ally. So itatakwil na niya, hindi na niya magiging kakampi. Galit na tayo. Bay, dapat naman. Siguro, pakinggan natin. Paano ba to inihanay ng Pangulong Bongbong Marcos? Sige nga. Pangulo. Dinadaanan na hirap na dinadanas ng ating mga kababayan. They have to be told who is responsible and somebody has to answer for their suffering. Hindi na kita kaalyado kung ganyan ang ginagawa mo. Ayaw na kitang kaalyado. Yun. Ayun. Ayawan na. Galit-galit na tayo. May tama naman, ano Ang problema dyan. Dapat kung kaalyado ka, tulungan mo yung Pangulo para gumanda ang administrasyon. Ang tanong naman ng iba, may matira pa kayang kaalyado ang Pangulo dahil sa sinabi niyang ito? Oo nga, no? Napaisip din ako. Baka maubos Napaubos. Oo nga, no? Ayun ang magiging problema. Nako po. Ako naman, Jen, doon tayo sa tama. Diba? Tama naman yung sinabi ng Pangulo. Hindi mo pwede na magkakaalyado tayo sa lahat ng bagay, tapos isasama nyo ako sa hindi naman maganda. Ang tawag dyan yung kaalyado, maganda pakinggan pero kung mangyari isang conspiracy, sa buwatan, kuntsabahan, hindi na maganda yun. Mabigat po yun. Yes. Kung kayo ay nagkaroon ng kaalyado para sa kagaganda, samahan, okay po yan. Pero kung kuntsabahan para sa isang hindi magandang bagay, Nelson, kung ako man ang Pangulo, baka ako pa magpahuli sa inyo. Oo. Di ba? Tama. Tama ang tinuran nito ng Pangulong Bongbong Marcos, Jen. Kasi, hindi naman kahit sino, hindi tayo dapat na makiayon sa mga ganyang corruption. Di ba? Kasi, pondo ng bayan yan Di ba may dapat kasabihan yan napapakinabangan ng mga mamamayan May kasabihan ng mga matatanda sa atin magsaulian na niya tayo ng kandila. Kung ganyan lang naman ang gagawin mo sa akin. Di ba? Oo nga, tama. Kasi nga naman, magkaibigan tayo. Tayo dalawa ay magkumpare. Magkamag-anak pa tayo. Pero sa halip na ako'y tulungan mo at magandang aking administrasyon, hinihila mo ako pababa.
at sinasabi mo, kaibigan ako ng Pangulo, di ba, kamag-anak ko yan, pinsan ko yan, o Yun. kaya naman friend kami niyan, Yes. BFF kami ng Pangulo, Oo. kaya sabi ng Pangulo, itatakwil kita. Oo. Tama naman ang Pangulo doon. Eto, alam mo ba kung sino nagsabing, baka maubusan kayo ng kaalyado. May nagsabi nga ganito, totoo? Eto, Jen. Oo. Babasahin natin, ha? Sige, oh. Tatagni-tagni kasi natin ng mga balita para mas maintindihan ninyo. Ano ang sabi ni Senador Lacson? Nako, Tungkol dito. marami ituturo yan. Ayun nga. Oh. Ang sabi po ni Senador Lacson, naku po, parang totoo yung sinasabi ng saganang mamamayan. Nako. Baka nga maubusan ng kaalyado ang Pangulong Bongbong Marcos kapag ka itinakwil niya lahat. Dahil umaabot daw, mga kababayan, ito'y ano pa lang, initial estimate, ha? Kumbaga sa, di ba, gagawa ka ng bahay? Oo. Pa-initial estimate nga ako. Tama, Sabi tama. ko, ito mga 2 million ito. Ang gastos yan, Oo. para may tayo yan. Oo. Pero karaniwan ng initial estimate ay mababa. At yan kung minsan nadodoble, triple at tumataas pa. Di ba? Habang ginagawa yung project. Ano ba ang initial estimate ng ni Senador Panfilo Lacson tungkol sa mga nai-involve na mga kontraktor? Okay. Kasi pinag-usapan dito, flood control, infrastructure, at iba pa, na sinabi ng Pangulo ng SONA, naku po, mahiya naman kayo. Yung tulay, 100 lang, isa lang truck ang dumaan, giba na kaagad. Nako, oo. Yung baha, may flood control project tayo, bilyon-bilyon ang ginagastos, pero nasaan ang flood control? Bakit may flood, walang control? Nako po. Hindi na control ng flood, ano? Hindi. Lumilitaw pala, Jen, initial estimate ito, ha? Oo. Na 67 67. 67 na congressman ay hindi lang congressman. Oh. Congressman na contractor pa ng sarili nila mga project. Baka naman hindi ka aliado ng Pangulo. Baka kaaway siguro ng Pangulo yung 67 na yan. Di ba? Oh. Oo. Yun bang 67 na yun kasama sa pumalakpak doon nagsosona ang Pangulo? Nagtayuan pa. Hindi ba yun yung muntik na mahulog doon sa sa kinaroroonan niya? Sabi, siguro, tatanong natin kay Senador Lacson. Oo nga, oo. Sino man nagsabing kamoting kahoy sa iyo niyan, di ba? Oo nga naman. Baka kung sino-sino lang. Ba't mo nasabing 67? Wala ka namang ebidensya. Bilang isang dating pulis, dating general, dating PNP chief, huwag ka magbibitaw nung wala kang katibayan. Oo. Di ba? Ang sabi ho ng Senador, ay yan hong estimate natin na 67 na mga congressman na siya rin ang kontraktor ng kanilang sariling project na pinapondohan nila sa gobyerno, pinaaprubahan, at nung approve na, kanila na yung pondo, gagastusin na. Ang source niya dito, Jen, ay mga kapwa, kongresista, mga congressman din. May nagturo. May nagturo sa kanya, sa kanila. Hindi lang yun. Pati nila yung kanya-kanyang mga construction company. Kung minsan, direkta na doon sa congressman. Kung sa mga probinsya, pangkaraniwan yan. Wala namang kumukwestiyon kasi alam naman ng mga... Di ba? Kung sino... Open secret. Yes, Kung hindi naman sa kanila mismo, ay sa mga kamag-anak nila. At ang malimit pa dyan, Nelson, yung mga indigenous people, yung may maliliit na kababayan natin. Di ba? Siyempre, may lupa sila na kanila. Yung mga IP. Mga IP, pero wala silang papeles. Magtataka ka, bigla nagkakaroon ng dokumento, hindi na pala kanila yung lupa, pag-aari na ni governor, Naku po. pag-aari na ni mayor, pag-aari na ni congressman. Ang pinaka-notorious daw ho na pinagbumulan ng korupsyon ay ang flood control project. Nako, isa yan. Ito na nga. Kabilang dito ang dredging project kung saan umaabot sa 50% ang kickback. Nako po, ang tindi. Ang presyo ay 1 billion, 500 million ay wala. Hindi mo makikita sa project. Mabuti pa nga ito, ginastos yung kalahati dyan. Ang tawag daw sa Nelson ay contractors. Contractors. Nako. Contractors. Congressman na, contractor pa eh. Alam mo dyan, sa mahabang panahon, ito di ba, bilang mga reporter, ang tagal na natin ito naririnig di ba? Ayan, Diba? totoo ka. Oo, mga batang paslit pa tayo, Ang problema, may mga aligasyon na naman nagpapatunay.
At saka wala naman naglalakas loob na magsalita ng ganito. Ang kagandahan nito, Oo. mismong ang presidente ho ng Pilipinas ang tumitindig at tumatayo. At kapag ka ang presidente ng Pilipinas ay talagang may isang salita, pag sinabi niya, magkakaroon ng 25 pesos per kilo na bigas, nagkaroon after 3 years, di ba? Okay. Mahiya naman kayo. Oo. May mahihiya dyan after 3 years, di ba? Ang tagal naman nahiya. Ang iba na immune, hindi naman nahiya eh. Pangkapalan na to. Sinigundahan ng Senador Lacson. Oo. Eto yung listahan natin. Meron tayo 67 minimum. Meron pang iba, hindi pa natin nababanggit. At kayo nung umaga, parang narinig ko sa interview, meron pa raw sa meron doon sa isang lugar na pinapunta ng kanyang mga tao. Totoo ba na meron ganitong project? Oo. Worth 200 million Ano daw. nakita? Nung pinunta, itong lugar, sakto daw. Longitude tsaka latitude. Oo. Siyempre, specific yun. Nandun yan sa Oo. project proposal. Nalagyan ng 200 million worth na project. Pero wala doon sila nakita eh. Nako po. At ang matindi pa, Nelson, after how many months, Oo. nagkaroon ng panibagong proyekto, same place. Doon din, may budget din. Same Bagong budget. Oo. Another 200 million Nako, pesos. Yan ang... Pero wala din daw na itayo eh. Yan talaga yung racket, no? Oh, yun ang... Yun ang racket na paulit-ulit na nangyayari. Kawawa ho ang mga mamamayan. Oho. Oo, mabuti kami ni Jen, medyo nakakaalwan-alwan ng kaunti. Pero kayo po na nanonood sa amin, na alam naming walang-wala. Ayan, nako. Halos mamalimos na ng pangangailangan eh. Pero dito, di ba? Tayo po yan eh. Tayo po ang... bagamat sabihin natin na hindi naman namin inaasahan na yan, pero hindi ho eh. Dapat i-demand natin ito. Kagaya nung, siguro ito hindi mo mapapansin kung matagal ka lang sa Pilipinas at hindi ka nagpunta ng ibang bansa. Oo. Magkakaroon ka rin ng comparison eh. Kung Totoo. paano nila inaayos yung dalo ng trapiko, kung paano nila inaalagaan ng mga mamamayan, kung paano nila ibinibigay ang serbisyo. Pag hindi mo yan naranasan sa ibang bansa at nanatili ka lang sa Pilipinas, para sasabihin mo, ito yung normal eh. Oho. Ito yung normal flow ng isang mamamayang mahirap eh. Pero kapag halimbawa, ikaw galing ng Canada, galing na ibang mga bansa, pagbalik mo sa Pilipinas, Ako sa mga... 20 taon nakalipas, ganito pa rin na. Di ba? Oo. Kaya tama itong ginagawa nila ngayon. Tayo ay suportado. Suportado po natin ito. Kasi ito sa ikabubuti ng gobyerno, di ba? Pero sana manindigan na si Senador Ping Lacson, yung 67 na yan, pangalanan niyo po, at pagkatapos, backupan nyo ng ebidensya, di ba? Kung kinakailangan kasuhan at maparusahan, gawin natin. Kasi kung hindi, parang lang yan, palabok lang ng dila yan, palabok lang ng pananalita yan, Nelson. Totoo. Di ba? Wala rin mangyayari. Ang sasabihin lang ng ating mga kabayan, investigasyon lang, kunyari lang yan. Oo. Hindi naman totoo yan eh. Sabihin nila, narinig na namin yan. Yan. Noon pa Oo. yan eh, di ba? May mga ganyan ding pronouncement, wala naman nangyari. Nako. Pero sana ngayong pagkakataong ito, dahil mismo ang Pangulo ang nag-initiate, siyang nagsalita eh, di ba? Tama. Na dapat imbestigahan na natin ito, dapat meron po mangyari. Ha? Totoo. At huwag nyo na pong gawin yung 3 years. Huwag nyo na hintayin yung masyado matagal. Kasi papatapos na yung termino eh. Ayun na nga. Yan ang isa sa legacy na maiwan. Mukhang sa lalong madaling panahon, kung aakto na rin ang dalawang komite, di ba? Yung Committee on Accounts ng Kamara, Oo. tapos Blue Ribbon Committee ng Senado, sana parehas sila ng direksyon at parehas talaga ng layunin, Nelson. Ako, maasa. Sa taong ito, bago matapos ang taon, baka may makakasuhan na dyan. Oo, dapat. Diba? At Dapat. sa unang bahagi na susunod na taon, baka may makulong na pagka nagkataon. Kasi hanggang wala hong ganyan, di Oo. ba? Sabi mo nga, hanggang walang linseng, Oo. hanggang walang napaparusahan Oo. na nagkasala sa corruption, magpapatuloy. Akala nila, hindi naman tayo pinapansin eh. Nakita mo dati, di ba? Sabi nila, illegal na po ngayon ang pork barrel. Oo. Wala na pong pork barrel. Pero nakita mo, inikutan na lang nila. Di ba? Insertion pala. Anong tawag nila doon? Oo. Ay, Ganun pa rin eh. anong tawag sa puno na yun? Yung, nakalimutan ko, nawala sa isipan ko tuloy. Oo.
Di ba yung dati, yung pork barrel pan mo, natanggal na yun eh. Ang ginawa ngayon, insertion na. Yes. Unprogram yun. Unprogram funds na po ang nangyayari ngayon. At dati po, sa mga congressman, 80 million lang. Oo. Tapos sa mga senador, 200 million. Ngayon po, naging billion eh. Nawala po yung pork barrel, pero billion na po ngayon ang kapalit, Nason. Hindi na po million lang, kundi naging billion. Ay, nako. Anyway, mamaya, balikan pa natin ng bagay na yan. Nason, ha? Ilatag muna natin ang ating magiging Vox Populi. Ang issue po na pagsasalusaluhan